Magandang tanghali, Malacanang Press Corps. Welcome sa ating press briefing ngayong araw. Simulan natin sa magandang balita na dala ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa bagong Pilipinas. Pwede nang mahanap sa Google Maps ang West Philippine Sea. Ayon sa National Maritime Council, ang inisyatibong ito ay refleksyon ng pagtanggap ng mas nakakarami na ang WPS ay bahagi ng soberenya at jurisdiksyon ng Pilipinas. Naaayon din ito sa 1982 United Nations Convention of the Law or on the Law of the Sea at ng 2016 South China Sea Arbitral Award na nagpinagtibay ng Republic Act 12064 o ang Philippine Maritime Zones Act. Dagdag pa ng NMC ang paggamit ng West Philippine Sea sa isang global platform na kagaya ng Google Maps ay makakatulong na mas lumawak ang kaalaman sa buong mundo sa maritime entitlement ng ating bansa. Muli ring iginiit ng NMC ang kanilang commitment na protektahan ang maritime rights ng Pilipinas batay sa international at domestic law. Hinihikayat din nila ang patuloy na pagkakaisa sa pagsulong ng interes ng Pilipinas, particular sa West Philippine Sea. Panoorin po natin ito. At good news mula sa DICT. Sa pangunguna ng Department of Information and Communications Technology, muling nagpulong ang Commission on Elections Advisory Council o CAC nitong nakaraang linggo. Layo ng pagpupulong na tiyaking ligtas at malinis ang ating halalan sa gitna ng lumalalang banta online. Kasama sa mga hakbang ang pakikipag-ugnayan sa mga tech giants tulad ng TikTok, Google at Meta, na ngayon ay nagpatupad ng pagbabawal sa mga bayad na political ads sa kanilang platforms. Ang CAC, na binubuo ng iba't ibang sektor, ay regular na nagpupulong para talakayin ang mga isyong may kinalaman sa halalan. Pinag-usapan din ang digital at automated election systems at mga rekomendasyon para sa COMELEC. Bilang tech partner ng halalan, katuwang ng DICT ang COMELEC sa pagpapatatag ng digital infrastructure. Ilan sa mga proyekto ng ahensya ang configuration hubs para sa maayos na proseso, online tools gaya ng Precinct Results Finder at Registration Status Verifier at Election Results website para sa real-time na resulta. Kasama rin dito ang cybersecurity initiatives tulad ng vulnerability testing, security protocols at paggamit ng Philippine National Public Key Infrastructure o PNPKI digital certificates para sa mga guro na magsisilbing electoral board members. Sa digital bayanihan, sisiguraduhin ng DICT na ligtas ang halalan at ang boto ng bawat Pilipino ay mananatiling sagrado. At sa ating huling good news, dahil sa direktiba ng ating Pangulo at mabilis na aksyon ng PNP Anti-Kidnapping Group, naaresto na ang 3 suspect sa pagdakip at pagpatay sa Filipino-Chinese businessman na si Anson Ke at sa kanyang driver na si Armani Pabilio. Isa sa mga suspect ay isang Chinese national na ayon sa PNP ay sangkot umano sa mga pagdukot ng may mga utang sa Pogo. Sinampahan ng kasong kidnap for ransom with homicide ang mga suspect. Patuloy naman ang investigasyon sa posibleng koneksyon ng krimen sa mga sindikatong sangkot sa iligal na operasyon ng Pogo. Nagpasalamat naman ang pamilya ni Ke kay Pangulong Marcos Jr. at sa PNP sa pagtutok at sa paglutas ng kaso.
At yan po ang good news natin sa araw na ito. Maaari na po tayong tumanggap ng inyong mga katanungan. Questions related to the good news first. Alvin Baltazar, Radio Pilipinas. Good afternoon po. In connection doon sa third good news natin, following the arrest of the three three suspects in the kidnapping slay case, the Philippine National Police has formed a joint anti-fake news action committee to reinforce its commitment to truth in information. Does the Palace agree with the move of the Philippine National Police that there are efforts of misinformation and disinformation that threaten public trust, peace, and national stability? Yes, opo. Napakaganda po niyang gagawin. Dahil kanina lamang po ay nagkaroon po tayo ng pagmi-meeting kasama po ang CDICT Secretary Aguda, kasama po ang Pangulo, at pinag-uusapan po kung paano talaga pong mapapahinto itong fake news. Kamakailan lamang po ay nalaman din natin itong good news natin na nahuli na nga po ng PNP Anti-Kidnapping Group ang tatlong suspect dito sa nasangkot sa kaso ni Mr. K. Pero meron pa rin mga fake news peddlers na nagsasabi na ang mga nahuli daw ay mga fall guys lamang. Ito ay hindi maganda na mula sa mga fake news peddlers o sa ibang mga tao nagsasabi na ang ibinabalita mismo ng gobyerno at ng mainstream media ay fake. Kaya lahat po tayo, hindi lamang po ang pamahalaan, hindi lamang ang administrasyon, pati po kayo lahat sa mainstream media at mga responsible social media content creator. Magtulong-tulong po tayo na sugpuin ang fake news na ito. Dahil sabi nga natin, kapag ang fake news ay lumaganap, mismo sarili nating pagdidesisyon ay maaari na tayong magkamali dahil ito ay impluwensya lamang ng fake news. Ace Romero, Philippine Star. Yusek, in relation to the sectoral meeting that you had, I believe hours ago or within the ngayong araw po yung DICT meeting. Meron pa po ongoing. Lumabas lamang po ako. Okay. Pero meron na po bang mga direktibang nilabas ang Pangulo patungkol dun sa sinasabi ninyong laban sa disinformation? Meron po. Pero hanggat hindi pa po natin ito nadidetalye o nakukumpleto, hayaan nyo po munang hindi ko muna to sabihin. At kapag po nakumpleto na po ang mga detalye at kaya na po itong i-implement, ibibigay po namin sa inyo ang mga detalye. Pero bago po kayo umalis para sa briefing na ito, ano na po yung mga pwede nyong ibahagi? Ay yung mga points lang na raise? Basta ang direktiba po ng Pangulo, sawatain, pigilan ng fake news. Marami na po, hindi lamang po ang Pilipinas ang nagsasabi, kahit po yung ibang mga firms mula sa ibang bansa, nagsasabi na po na dumadami po talaga ang fake news dito sa Pilipinas. So hindi na po ito biro. Dapat po talaga itong bigyan ng pansin.